Mahal, nagkamali ako. Pakiusap, umuwi ka na para sa hapunan. Kung patuloy mo itong gagawin, kumain sa bahay ng aking mga magulang araw-araw, hindi pinapansin ang ating tahanan, magkakawatak-watak ang pamilyang ito. 8 taon na tayong kasal. Ang aking asawa, laging nag-aatubili, ipinilit na isama ang aking biyenan. Sa loob ng mahigit 3 buwan, pinili kong kumain sa bahay ng aking mga magulang. Sa wakas, sumuko sila at nakiusap, kailan ka uuwi? Gusto nila akong bumalik. Uuwi ako sa araw na umalis ang aking biyenan. Ngayon, nagsisisi ka na? Nung nag-aatubili ka, naisip mo ba na darating tayo sa ganito? Bukas lilipat na ang aking mga magulang. Ihanda mo ang bahay. Walong taon na tayong kasal. Nag-aaway tayo tungkol sa paglipat ng iyong mga magulang sa buong bagay na ito sa loob ng 5 taon na ngayon. At sinabi ko sa iyo nang malinaw ng maraming beses, ako. Pwede naman silang lumipat. Magrenta ng lugar sa ating compound. Ako ang bahala. Kailangan ko ng personal na espasyo. Mahal, tumatanda na sila. Nangihina na ang kanilang kalusugan. Hindi ko sila pwedeng patirahin sa labas. 6 na buwan lang. Babalik sila kapag uminit na, okay? Nag-book na ako ng kanilang ticket. Nang hindi ako nagpapaalam, nag-book ka agad ng ticket. Tungkol sa paglipat ng kanyang mga magulang, hindi mabilang na beses ko siyang nakatalo. Tuwing nag-aatubili siya, umiiwas sa totoong issue o nagpapalit ng paksa. 5 taon ng pagtatalo at hindi ito naging epektibo. Sa pagkakataong ito, sawa na akong makipagtalo. Gusto ko siyang talagang maintindihan. Kung ano ang halaga ng pag-aatubili para sa kanya. Ngayon, naintindihan ko na. Sige. Ayos. Tungkol dito, ganyan muna tayo. Aalis na ako papuntang trabaho. Darating ang iyong mga magulang, di ba? Talagang gusto ko ang lugar na ito, malapit lang at mas madali para sa iyo na alagaan sila. 1 buwang deposito at 3 buwan na upa ng maaga. Ako ang magbabayad ng upa. Chloe, anong sinusubukan mong gawin? Hindi ba tayo nagkasundo dito? Dito sila titira. Iyon ang pasya mo, hindi akin, alam mo ang aking limitasyon. Hindi mo ba kaya kahit isang beses lang makipagkompromiso sa akin? Sila ang aking mga magulang. Sumuko na ako? Paano naman ang espasyon ko? Ayan na naman. Tuwing nagiging mahirap ang mga bagay, kapag kailangan ko ng totoong sagot, siya ay nasa gitna lang at iniiwasan ito sa pamamagitan ng katahimikan. Ayaw kong marinig yan. Dito sila titira. Sinabi ko na sa kanila. Ito ang unang beses na pinatayan mo ako ng tawag. Sige. Ikaw ang magdesisyon. Susunod na lang ako. Tingnan mo itong malaking color TV sa syudad. Napakalinaw kumpara sa lumang black and white sa probinsya. Ang larawan ay parang tumitingin sa salamin. Ang baboy ninyo. Ito ang bahay ng anak ko at gagawin ko ang gusto ko. Wala kang pakialam. Liam, tingnan mo ito. Ang gulo-gulo. Ayaw mo na bang tumira dito? Chloe, galing sa probinsya ang mga magulang ko. Hindi nila alam ang mga kaugalian sa syudad. Ikaw ang manugang nila. Hindi mo ba sila mapagbigyan? Ang pamilyang nagkakaisa ay yumayaman, ano? Noong nagpakasal tayo, ipinangako ko sa iyo na aalagaan ko ang iyong mga magulang. Pero kailangan ko ng sarili kong espasyo. Kaya sabihin mo sa akin, Ano ba dapat kong gawin? Sila ang mga magulang ko. Laman ako ng kanilang laman. Para sa akin, tiyaga-tiyaga lang. Okay?
Tiyaga-tiyaga, pinaghirapan kong gawing maganda ang bahay na ito at tingnan mo kung ano na ito. At ang nanay mo ay dumura ng mga buto ng sunflower diretso sa mukha ko. Paano mo inaasahan na titiisin ko yon? Ay nako, 8 taon na kayong kasal. Hindi kami nagreklamo sa'yo at ngayon may lakas ng loob kang magreklamo sa amin? Tama yan. Sa mundong ito, ang mga biyenan ang nagdidisiplina sa manugang, hindi ang kabaliktaran. Ang manugang na nagdidisiplina sa biyenan? Mayroon ba sa mundong ito isang pagkakataon na ang biyenan ay lumipat sa bahay ng manugang, ginagulo ito hanggang maging parang kulungan ng baboy at pagkatapos ay dumura ng mga buto ng sunflower diretso sa kanyang mukha? Bahay mo? Anong ibig mong sabihin bahay mo? Nakatira ako sa bahay ng anak ko. Tama yan, nakatira kami sa bahay ng anak namin. Ano ang problema? Ito ang bahay na binili ko. Ito ang ari-arian ko bago ang kasal. Tama na. Sinabi ko na sa'yo, ang pamilyang nagkakaisa ay yumayaman. Sila ang mga magulang ko. Hindi mo ba magagawa para sa akin? Tumigil ka. Sawa na akong marinig na puro ka neutral. Hanggat hindi mo kayang ayusin ang relasyon ko sa mga magulang mo, wala tayong pag-uusapan. Itong babaeng taga-syudad, hindi alam ang kanyang lugar. Sampalin mo. Tatay, nanay, pakiusap, huminahon kayo. Chloe, siya lang. Sinira ko siya. Mainitin ang ulo niya. Huwag mo nang dibdibin, okay? Chloe, unang araw pa lang ng mga magulang ko rito. Hindi ka ba maaaring maging masaya man lang? Hindi ko kaya dahil ang bahay na ito ay hindi na aking tahanan. Paano naging hindi iyo? Medyo marumi lang, medyo magulo, iyon lang. At ang painting ko? Inalis ko. At ang armchair ko? Sabi ni nanay hindi raw komportable. Inilipat namin sa balkonahe. At ang amoy ng usok sa sala? Buong buhay na naninigarilyo ang tatay ko. Gusto mo ba na bigla siyang tumigil pero hindi niya kaya? Tiisin mo na lang. Tiisin? Muling tiisin? Sige. Dahil lagi mo akong inuutusan na magtiis? Sige. Susunod ako sa kung ano man ang gusto mo. Pero huwag kang lalapit sa akin na umiiyak. Nanay. Simula bukas, magdi-dinner ako sa bahay ng mga magulang ko pagkatapos ng trabaho. Tapos na yan. Sige. Nakuha ko. Tara na. Nasa bahay ka na, kumain ka kung gusto mo, o laktawan mo kung ayaw. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Anong gusto mong kainin bukas? Sabihin mo lang kay nanay. Sige. Chloe, nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuuwi? Nasa bahay ni nanay ako. Anong ginagawa mo doon? Kumakain ng hapunan. Ikaw. Kumain ka na? Oo. Kumain na ako. Kumain ka na ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinangako ko na kay nanay at tatay. Sabi nila, gusto nilang matikman ang luto ng kanilang manugang na babae. Sumang-ayon na ako. Pero ikaw, Yan ang pangako mo, hindi sa akin. Napag-usapan na natin ito kahapon. ano yung napag-usapan? Dinala mo ang iyong mga magulang para manirahan sa atin ayos lang. Araw-araw akong kakain sa bahay ng aking mga magulang at ikaw na ang bahala. Chloe, wag kang magsimula. Wala akong sinisimulan. Seryoso ako. Yun na yun, uuwi na ako ngayon. Huwag kang umuwi kung ayaw mo. Dito ka na lang. Nanay. Hindi pwede. Yan ang bahay ko. Bakit ako ang dapat umalis? Hindi ako tumatakas. Inaayos ko ito. Sandali lang. Chloe, anong ibig mong sabihin? Gusto lang namin ng lutong bahay na pagkain at may kapal ka ng mukha na bastusin kami? Nanay, hindi ako magaling magluto. Ayaw kong magkasakit kayo. Bukod pa, nasa daan ko ito pauwi mula sa trabaho. Mas madali lang kumain sa bahay ng aking mga magulang. Sa ganoon, hindi mo na kailangang mag-abala na hintayin akong umuwi para sa hapunan. Daan mo yan? Ang iyong mga magulang ay nakatira sa kabilang dako ng bayan. Paano naging daan mo iyon? Sige nanay, tigilan mo na. Bakit ko ito titigilan? Anong klaseng asawa ang gumagawa nito? Tumakas ka sa mismong araw na dumating ang iyong mga biyenan. Sino sa tingin mo niloloko mo? Hindi ako tumakas, umuwi lang ako para kumain. May problema ka sa amin. Eksakto. Liam, ito rin ang iniisip mo, hindi ba? Chloe, tingnan mo, madaling magalit si nanay, pero mabuti naman ang intensyon niya. Bilang nakababatang henerasyon, dapat tayong maging mas maunawain. Ano kaya ito?
Humingi ka lang ng tawad kay nanay at maaari nating ilagay ang buong bagay na ito sa likod natin, okay? Bakit naman ako hihingi ng tawad? Dahil hindi ako nagluto para sa iyong mga magulang o dahil hindi ako nanahimik lang, Liam? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo sa akin ng harapan. At isa pa, sino ang may control sa bahay na ito? Ang iyong mga magulang ba? Or tayo? Ako, Tuturuan ko ang walang galang na manugang na babae ng isang leksyon ngayon. nanay, kumalma ka. Nagpupumilit lang si Chloe. Kakausapin ko siya mamaya. Tara, umalis na tayo. Ikaw. Chloe, si nanay ay madaling magalit. Gawin mo ito para sa akin bilang pabor. Umuwi ka para sa hapunan bukas, okay? Liam, ulitin ko. Hanggat hindi mo maayos na mahawakan ang mga issue sa pagitan ko at ng iyong mga magulang, patuloy akong kakain sa bahay ng aking mga magulang. Pagkatapos nun, sa ikatlong araw, sa ikaapat na araw, at sa ikalimang araw nagsimula akong gawing ugali ang pumunta sa bahay ng aking mga magulang para kumain pagkatapos ng trabaho, isang matatag na pang-araw-araw na gawain. Ang mga mukha ni na Martha at Arthur ay nagiging mas madilim at madilim. Ito ay naging mula sa mga masasakit na komento hanggang sa todo sigawan. Wala bang silbi ang lahat ng pag-aaral na iyan? Araw-araw kang tumatakbo pabalik sa bahay ng iyong mga magulang para kumain. Sino sa palagay mo ang niloloko mo? Hoy! Kinakausap kita, ikaw! Nanay, tama na. Ang aming pamilya ay isinumpa sa maraming henerasyon na napunta sa taong katulad mo. Si Liam ay nasa gitna, napunit sa pagitan ng dalawang panig. Sinubukan niya akong kausapin. Sa unang araw, hinarang niya ang pintuan. Chloe, nakikiusap ako sa iyo. Umuwi ka lang para sa isang kainan. Gawin mo itong pabor para sa akin. Sa ikalawang araw, bumili siya ng isang bouquet ng mga rosas at inilagay sa tabi ng aking kama. Chloe, pag-usapan natin ito. Liam? Gusto kitang tanungin, ikaw ba ay anak ng iyong mga magulang o aking asawa? Ako ay anak ng aking mga magulang at iyong asawa. Kasal na tayo ngayon. Sa bahay na ito, ikaw una at pangunahin ay ang lalaki ng bahay. Saka ka lang anak ng iyong mga magulang. Kung hindi ako makapaging mabuting anak sa kanila, paano ako magiging lalaki ng bahay na ito? Buong araw akong nagpapakalma kay nanay, tapos pumupunta rito para pakalmahin ka. Nasa gitna ako, walang napapasaya. Chloe, ano ang punto ng lahat ng ito? Pahiyain mo ako sa harap ng aking mga magulang? Bakit ka nasa gitna? Dahil ikaw ay nasa gitna, hindi pumipili. Sinasabi mong tiisin ko lang. Ginagamit ko lang ang sarili kong paraan. Hindi ba yun mismo ang gusto mo? Hindi ba yan ang eksaktong gusto mo? Tumatanda na sila. Sige na, bigyan mo naman sila ng pahinga. Bakit kailangan mong laging gawing napaka-tense? Pamilya tayo, nagkikita tayo araw-araw. Kung magbibigay ako ng konti, aabuso sila. At lagi kang nasa gitna, nagiging neutral. Gusto mo bang tiisin ko na lang? Or gusto mo bang ako ang sumalo ng lahat ng problema? Paano ako nagiging neutral? Sa harap ng aking mga magulang, maraming beses kitang ipinagtanggol. Sinabi ko na marami kang stress sa trabaho. Sinabi ko na hindi ka maganda ang pakiramdam. Sinabi mo na hindi ako maganda ang pakiramdam? Kaya pala sinasabi nila na hindi ako magkakaanak. Halata naman na ikaw ang ayaw magkaanak. Nagtatago ka ng sikreto sa magkabilang panig. At saka mo isisisi lahat sa akin. Ako, sinisikap ko lang na bigyan kanila ng konsiderasyon. Okay lang sa'yo na sabihin sa mga magulang mo na may sakit ako at saka sabihin sa akin na tiisin ko na lang, naglalaro ka sa magkabilang panig, nagsisinungaling sa lahat. Ano sa tingin mo ang iyong trabaho, bumbero? Nagdaragdag ka lang ng gasolina sa apoy. Ano ba ang dapat kong gawin? Hindi ko naman sila masasabi ng diretsyo na ayaw mong tumira sa kanila. Okay lang sa'yo na magsinungaling, maging neutral at saka isisi lahat sa akin? Hindi ko isinisisi sa'yo. Alam mo namang ginagawa mo yon. Noong nasa nayon pa, kahit ang amoy ng dumi ng hayop ay nagpapasaya sa akin. Oh, Mary, ang buhay ko ay talagang miserable. Nagpalaki ako ng isang anak, tapos nag-asawa siya, at ngayon nakalimutan na niya ang sarili niyang ina. Wala kang ideya kung gaano kahirap.
Ang manugang na babae namin ay laging nagsusungit sa amin araw-araw. Ayaw na nga niyang umuwi. Kami ni Arthur ay nakakulong dito parang naghihintay ng sentensya. Ang kapal niya, isang asawa na naglalakas loob na tratuhin ng ganito ang mga nakatatanda. Nasaan si Liam? Kailangan niya itong pigilan. Natatakot siya sa kanya. Mary, wala kang ideya. Ganap na siyang napapasa kamay ng babaeng iyon. Sa bahay, hindi siya naglalakas loob na huminga ng malakas. Kung si Chloe ay titingin lang sa kanya, hindi na siya makapagsalita. Oh Mary, ano ang dapat kong gawin? Napakasama ng buhay ko. Nanay, ano bang pinagsasabi mo? Anong kalokohan? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na si Chloe ay may masamang ugali at hindi mo siya mapigilan? Na lagi kang nagmamakaawa para lang sa pamilyang ito? Kaya ito ang sinasabi mo sa nanay mo tungkol sa akin? Hindi, Chloe, hayaan mo akong magpaliwanag. Ginawa ko lang iyon. Para hindi ka masyadong asarin ni nanay. Sinabi kong masama ang ugali mo para hindi ka nilaligaligin. Ginawa ko iyon para sa ikabubuti mo. Kaya sinabi mo sa nanay mo na ako ay isang halimaw para lalo niya akong kamuhian? Ginawa mo iyon para sa ikabubuti ko? Kaya ano ba ang dapat kong sabihin? Na tama ka at hindi dapat sila pumunta dito upang manirahan? Siguradong nagalit sila agad. Kaya isinakripisyo mo na lang ako. Ako, hindi kita isinakripisyo. Ginawa mo o hindi, narinig ko ang bawat salita. Chloe, saan ka pupunta? Lalabas ako. Galit ka na naman ba sa akin? Sinanay ko kasi. Huwag mo na lang pansinin, nakausap ko na siya. Hindi nagsisinungaling ang nanay mo. Gumagawa siya ng pampublikong anunsyo sa buong pamilya na ang kanyang manugang na babae ay walang utang na loob at walang galang. Pinagsasama-sama niya ang lahat para pilitin ako. Talaga bang iniisip mo na ito ay isang maliit na away pamilya lang? Ito ay digmaan. At ikaw? Ikaw ang mensahero na tumatakbo pabalik-balik sa pagitan ng mga linya ng labanan. Sinasabi sa magkabilang panig, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Iniisip mo bang pinapasaya mo ang lahat? Pinagtataksilan mo kaming lahat? Chloe, hindi ko naman ibig sabihin na maging mahigpit, pero ikaw ay isang edukadong babae. Paano ka naging ganito kawalang konsiderasyon? Ang iyong mga biyenan ay naglakbay ng malayo para tamasahin ang buhay, hindi para tiisin ang iyong masamang timpla. Inilalagay mo si Liam sa napakahirap na sitwasyon. Tinawagan niya ako noong isang araw at siya ay nasa bingit ng pag-iyak. Bilang kanyang asawa, dapat mas maging maunawain ka. Si Liam ay nasa mahirap na sitwasyon at ako ano naman? Nasa mahirap siyang sitwasyon dahil siya ay mapagmahal sa magulang. Sila ay pamilya lahat. Ano ba ang dapat niyang gawin? Ang bahay ko ay sinalakay. Nasira ang buong routine ko. Hindi man lang ako makahinga sa sarili kong bahay nang hindi lubusang nauubos ang lakas ko. Sino ba ang nag-iisip ng nararamdaman ko? Paano ka makakapagsalita ng ganyan? Anong ibig mong sabihin? Sinalakay. Ito rin bahay ni Liam. Ito ang bahay ng kanyang mga magulang. Ang titulo ay nasa pangalan ko. Ito ay aking ari-arian bago ang kasal. Sa legal, ito ang aking bahay. Sila ay mga bisita. Kumikilos na parang sila ang may-ari. Kaya ang tunay na may-ari kailangan lumabas para lang makahinga. Ang tigas ng ulo mo. Tama si Liam. Ikaw ay sobrang tigas ng ulo. Walang makakapagpaintindi sa iyo. Sinabi ba rin niya sa iyo na ginawa niya ang kanyang makakaya na ako ang problema? Mary, ginagamit kanya bilang kanyang tagapagsalita. Gusto niyang maging mensahero kanya para siya ay maging mabait sa malayo. Naglalaro sa magkabilang panig, sinusubukang magmukhang mabait sa lahat. Liam, ang iyong pagiging nasa gitna ay talagang mahusay. Anong sinabi mo kay Mary? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Tinawagan niya ako at pinagsalitaan ako ng masakit. Sabi niya hindi ko kontrolado ang asawa ko. Sabi niya, nagdala raw ako ng kahihiyan at nilait ang aming pamilya. Chloe, kailangan mo ba talagang saktan ang buong pamilya ko bago ka maging masaya? Totoo ba iyon? Ikaw ang tumawag sa akin na isang kaawa-awang asawa na hindi makontrol sarili niyang asawa. Kumakalat ka pa ba at sinasabi kay Mary na, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, pero si Chloe ayaw lang makinig, kaya ano ang gagawin ko? Ako... Palagi kang may paraan para manatiling malinis ang mga kamay mo. Tapos isisi mo lahat ng sisi sa akin. Tapos kapag kasama mo ako, sasabihin mo ang mga bagay tulad ng, pinagtakpan kita. Sinabi ko pa nga ng maganda tungkol sa iyo sa mga magulang ko, Liam.
Hindi ka ba napapagod? Siyempre, napapagod ako. Araw-araw nasa gitna ako. Pinapakalma ko si nanay. Tapos kailangan ko pang pakalmahin ang init ng ulo mo. At higit sa lahat, pinapamahalaan ko ang emosyon ng lahat para lang masaya ang lahat. Pagod na ako. Naisip mo na ba na hindi mo naman talaga kailangan maging nasa gitna? Kung gagawa ka lang ng malinaw na hangganan sa pagitan ko at ng mga magulang mo at sabihin mo sa kanila ng diretso, ito ang ating tahanan, mga bisita kayo rito. Dapat igalang ng mga bisita kung paano namumuhay ang mga may-ari ng bahay. Hindi mo na kailangang pakalmahin ang kahit sino. Pero hindi mo gagawin iyon. Dahil natatakot ka na sasabihin ni nanay na nakalimutan mo siya pagkatapos magpakasal. At natatakot ka na isipin ko na hindi ka nasa panig ko. Kaya sinisikap mong pasayahin ang dalawang panig. Nagsisinungaling ka sa dalawang panig. Ngayon si Foy, wala kang napapasaya. Pagkatapos ng 8 taong kasal, ginawa niya ang sarili niya na isang kandilang nasusunog sa magkabilang dulo. Iniisip niya na siya ay nagbibigay liwanag sa iba, pero pinapawi lang niya ang huling init sa pagitan natin ng mas mabilis. May mga tao na ginagawang parang hotel ang bahay na ito, pumapasok at lumalabas kung kailan nila gusto. Hindi ko alam kung nag-asawa ba siya o nag-check-in sa motel? Nanay Chloe ay malayo ang biyahe. Natatakot siya sa traffic sa umaga. Hindi niya sinadyang laktawan ng almusal kasama mo. Huwag mo siyang ipagpaliban. Itinuturing ba niya ako bilang kanyang biyenan? Chloe, sana man lang nagpaalam ka kay nanay bago umalis. Maliit na bagay lang yon. Wala akong ibig sabihin dyan. Sa tingin ko lang, Sinusubukan mong pasiyahin ang magkabilang panig. Tingnan mo ang kanyang ugali. Pinagsasabihan ka sa harap ko. Ganyan ba dapat ang asawa? Siya ay maharlika. nanay, hindi niya ako pinagsasabihan. Siya ay nasasailalim sa maraming pressure sa trabaho. Pakiusap, bigyan mo siya ng konting pahinga, ha? Hindi ba sapat ang pagtitiis ko? Tinitiis ko ito araw-araw. Parang hindi na ito ang aking tahanan. Ito ang bahay ni Chloe. Anong ibig mong sabihin, bahay niya? Kasal ka na. Ang bahay na ito ay sa inyong dalawa. Ano ang karapatan niya na tawagin itong kanya? Ang sinasabi ko ay ang titulo ay nasa pangalan niya sa legal na pananalita. Binabanggit mo ang batas sa sarili mong ina, ang kapal ng mukha mo. Ha? Simula nang ikaw ay nag-asawa, tinalikuran mo na ng tuluyan ang iyong sariling pamilya. Tama ang iyong ina. Gawin mo lang ang sinasabi niya. Tatay, hindi ako basta sumasang-ayon sa kanya. Pero ang pagpapabalik sa kanya para sa hapunan ay napakaliit na bagay. At hindi mo pa magawa iyon? Ha? Siya ay isang maliit na pasaway. Uwi na ako. Oh, ang saya na kasama ka namin sa hapunan araw-araw. Ang tatay mo at ako ay talagang nasisiyahan sa samahan mo. Talaga? Maupo ka. Sige. Hoy, bagong gawa lang ng kumpanya ko ang badminton court. Gusto mo bang maglaro minsan kasama ang tatay mo? Walang problema. Tigilan mo na ang kakwento at maupo ka na. Kumain na bago lumamig. Pagkatapos mong kumain, pwede mong asikasuhin ang mga biyenan mo. Tama. Sige. Naku talaga, talagang humihina na ang katawan ko. Sumasakit ang dibdib ko araw-araw. Hindi na nga ako makatulog sa gabi. Mabait ang anak ko, pero ang manugang ko ay mahirap pakisamahan. Para akong hangin sa kanya, ni hindi na siya umuuwi. Itong matandang katawan ko. Sino bang nakakaalam kung hanggang kailan ko titiisin ito? Sa wakas, tahimik at payapa. Kailangang sanayin ang asawa, tulad ng pagmamasa ng masa. Hindi mo dapat palayawin ang asawa. Tingnan mo ang sarili mo, ang duwag mo. Uy, tingnan mo ito. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa kanya. Ikaw ang asawa niya, kailangan mong kumilos. Arthur, magsalita ka naman. Binubuli nila ang sarili mong anak sa harap mo pa. Narito ka buong araw, nagsisigarilyo ka lang. Ano ba ang sasabihin ko? May magbabago ba kung magsasalita ako? Mas may bigat pa ang utot kaysa sa mga salita ko, ang manugang natin na babae. Mas masahol pa sa isang tirano. Wala akong kontrol sa kanya. Chloe, kailangan mo ba talagang gawin ito?
Sinusubukan ko lang mabuhay ang sarili kong buhay. Sarili mong buhay ay walang lugar para sa akin o para sa pamilyang ito. Tama ba iyon? Hindi ba kayo ang nagpasimula ng ganito? Alam na alam mo na kung aalis ang mga magulang mo, babalik sa normal ang lahat. Hindi pwede. Iyon ay walang respeto sa mga magulang mo. Ano ang iisipin ng mga kamag-anak natin sa akin? Bukod dyan, mahina ang kalusugan ng nanay ko. Kung magagalit siya ng sobra at may mangyari, paano ko matatanggap ang sarili ko? Wala na tayong mapag-usapan? Chloe, huwag mo akong pilitin. Liam, sa buong panahon na ito, ikaw ang laging pumipilit sa akin. Pinilit mo akong tanggapin ang buhay na hindi ko gusto. Pinilit mo akong talikuran ang aking mga prinsipyo. Pinilit mo akong tiisin ang patuloy na pangungulit ng iyong mga magulang. At ngayon, ikaw naman ang napipilitan. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Sinabi ko na sa iyo. Ibinigay ko na sa iyo ang plano, iginuhit ko na ang hangganan. Ngayon ang susi sa paglutas nito nasa iyong mga kamay. Takot na takot ka lang na paikutin ang susi na yan. Ako? Aalis ako kasama ng iyong tatay. Ang aming pamilya ay hindi makakalaban sa kanyang kamahalan. Ang iyong tatay at ako ay aalis bukas para hindi tayo makasagabal kanino man. Nanay. Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Nagagalit ka lang. Kung ikaw at si tatay ay parehong umuwi, sasabihin ng buong baryo na masama akong anak, kahit ang chismis lang ay sapat na para ikamatay ko. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Hindi ko hinihiling na umalis ka. Tama na, tumigil ka sa pag-iyak. Itigil na lang natin yan. Nako, nagsumikap kami para palakihin ang anak natin. Akala namin nung ikinasal na siya, masisiyahan na kami sa buhay. Pero sino ang mag-aakala makakapag-asawa siya ng manugang na isang halimaw? Pinipilit niya ang sarili nating anak. Napalayasin kami. Sabi mo pa, isang manugang na walang utang na loob, nararapat na tamaan ng kidlat. Hinihintay ko lang na abutin siya ng karma. Tatay. Nanay. Hindi ba aalis na kayo? Hindi ko na kayo ihahatid. May iba pa akong gagawin. Ang kapal ng mukha mo, Chloe. Palalayasin mo ba talaga kami? Isinumpa ang aming pamilya na mapunta sa katulad mo bilang aming manugang na babae. Diyos ko sa langit, bakit hindi ka magpadala ng kidlat na tamaan ang babaeng walang utang na loob na ito? Kung hindi kayo aalis ngayon, mamimiss nyo ang bus. Ikaw? Tara na, tara, mamalimos tayo sa kalye. Tara na, mas gugustuhin pa naming mamalimos kaysa manatili dito. Alis na. Diyos ko, Robert. Robert, dumating ka sa tamang oras. Ikaw na ang humatol. Anong nangyayari dito? Hindi ko kayo gustong umalis. Anak, ang tatay mo at ako ayaw din naming umalis. Ang asawa mo, hindi niya kami matiis. Pinipilit niya kaming palayasin. Huwag kayong mag-alala. Tinawagan ko si Robert kagabi para kausapin si Chloe ng may sentido. Walang nagpapalayas sa inyo sa bahay na ito ngayon. Ikaw pala si Chloe. Oo, ako ang tiyuhin ni Liam. Kamusta, Robert? Narinig ko may kaguluhan sa bahay. Oh, Chloe, sa isang pamilya, walang sama ng loob na tumatagal ng isang gabi. Ngayon, Martha, siya ay prangka at hindi siya nagpapaganda ng salita. Pero mabuti naman ang kanyang kalooban. Ikaw ang nakababatang henerasyon at ikaw ay edukado at makatuwiran. Hindi ka ba maaring maging mas mapagpatawad? Sa pagitan ng mag-asawa, ang pag-aaway sa gabi ay naaayos sa umaga. Huwag mong hayaang sirain ng maliit na bagay ang kapayapaan at hayaang ang mga tagalabas tumawa sa atin, di ba? Ang talumpating iyan ay napakapalabas at perpektong ginawa. Tama ka, Robert. Pero paano kung hindi ito maliit na bagay? Kung ang buhay ko ay nabaligtad, ang aking personal na espasyo ay nilalabag, at ang aking mga gawi ay hindi iginagalang, ako ba ay dapat na tiisin ang lahat, at ang pagbabalik ko sa bahay ng aking mga magulang para sa hapunan araw-araw ay hindi isang parang bata na pag-aalboroto. Hindi, ito ang aking paraan ng pagsasabi sa kanila na kailangan ko ng mga hangganan. Ibig kong sabihin, itong buong pamilya na nakatira ng magkakasama ay kailangan ng oras para masanay sa isa't isa. Tama ba? Di ba? Oh. May solusyon ako. Magrenta ng apartment para sa iyong mga magulang sa parehong complex. Ako na ang bahala sa buong renta. Sa ganoon, magampanan ni Liam ang kanyang tungkulin bilang anak. At kami bilang mag-asawa ay magkakaroon ng sariling espasyo. Ngunit ang planong ito ay tinanggihan ni na Liam at ng kanyang mga magulang. Iyon ay dahil kung sila ay maninirahan sa ibang lugar, hindi ako magiging panatag. Pinalaki ako ng aking mga magulang, paano ko masisira ang kanilang puso ngayon? Tingnan mo ang iyong sarili. Si Liam ay hirap na hirap, alam mo. Hayaan mo na siya.
Robert, nag-iisip ako ng mabuti. Yan ang dahilan kung bakit ko iniwan ang karapatan na lutasin ang problema sa kanya. Kapag nakuha na niya ang solusyon sa problema, iyon ang oras na uuwi ako para sa hapunan. Sige, Robert, tapos na ako dito. Tatay. Nanay. Tingnan ninyo, alam kong ayaw ninyong umalis. Dahil ayaw ninyong umalis, manatili kayo. Manatili kayo hanggang sa malutas ni Liam ang mga issue sa pagitan natin at gawing malinaw ang kanyang posisyon. Sa tingin ko ang aking paninindigan ay napakalinaw. Ano ang ibig sabihin niyan? Paano yun naging malinaw? Sige, dahil sinabi mo yan, kung gayon, lahat tayo ay mananatili rito at magtitiis. 5 at 23, dagdag 46. Dagdag 12. Chloe, sandali lang. Dagdag 7 ay katumbas ng 14,656 at 56. Ikaw ay kumakain sa labas araw-araw. Siguradong mahal yon. Sa bahay na ito, bawat buwan ang mortgage, mga utility, bayarin sa HOA. Lahat ng yan ay mga nakapirming gastos. Ngayon, nandito rin ang aking mga magulang. Ang aming mga gastos sa pamumuhay ay mas mataas. Bilang bahagi ng pamilyang ito, dapat kang tumulong, hindi ba? Kami ay kasal na sa loob ng 8 taon. Ito ang unang pagkakataon na naririnig ko siyang magsalita sa akin tungkol sa pera. Ang aking sweldo ay mas mataas kaysa sa kanya. Ngunit ang ari-arian bago ang kasal na ito ay akin lamang, kaya hindi ako kailanman humingi sa kanya na magbayad ng mortgage. Tungkol sa aming pang-araw-araw na gastos, karaniwang hati kami sa lahat. Sino mang makakita ng bagay ay bumibili nito. Hindi kami nagtala. At ngayon, ginagamit niya talaga ang pera para panggigipit sa akin. Sige. Saka natin ito ayusin minsan at para sa lahat. Sige, gawin natin ang kalkulasyon. Simula nang lumipat ang iyong mga magulang, ang bayarin sa gas, mga utility, at mga bayarin sa grocery ay lahat tumaas. Gumawa ka ng listahan at ako na ang magbabayad ng kalahati. Tsaka, binili ko itong apartment bago tayo ikinasal. Ako ang nagbabayad ng mortgage sa buong panahon. Kaya hindi ba dapat ikaw at ang iyong mga magulang ay magbayad ng renta? Nakatira ako sa bahay ng sarili kong anak at ako pa ang dapat magbayad? Talaga bang mahalaga sa'yo ang pera? Nanay, ang anak mo ang unang nagbanggit nito. Gusto niyang mag-compute, kaya sumabay lang ako. Chloe, ikaw, Ano, gusto mo pa bang gawin ito sa akin? ang lupit mo. Ikaw ang nagsimula, sumasabay lang ako. Sige, titigil na ako. Masaya ka na? Anong silbi ng mag-away-away tayo sa pera bilang mag-asawa? Chloe, mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Hindi mo ako minali, hindi mo man lang sinubukang intindihin ako. Akala mo iiyak ako. Na matatakot ako. Pero mali ka. Sige. Panahon na. Pupunta ako sa nanay ko para kumain. Iyon lang. Ikaw, Nanay, hayaan mo akong tumulong. Hindi na kailangan. Magpahinga ka lang. Kapag umuuwi ang anak ko, dapat nag-e-enjoy siya sa buhay. Bakit siya gagawa ng gawaing bahay? Sige. 8 taong kasal at nag-aalala pa rin ang nanay ko sa akin. Masama akong anak. Chloe, bumalik ka, bilis. Anong problema? Ang nanay ko ay hindi na makakayanan. Chloe, bumalik ka rito, bilis! Anong problema? Si nanay, masama ang lagay niya. Sabi lang niya, masakit ang dibdib niya at hindi siya makahinga. Ngayon nasa sopa siya at hindi makatayo. Bumalik ka na rito. Huwag kang magpanik. Tumawag ka ba sa 911? Hindi pa. Hindi. Iniisip ko lang natawagan ka. Tumawag sa 911. Ngayon na, pupunta ako dyan. Anong problema? Anong nangyari kay Martha? Hindi ako sigurado. Sabi niya hindi siya maganda ang pakiramdam. Pupunta ako para tingnan siya. Sasama ako sa tatay mo. Huwag na. Ikaw at si tatay ay manatili na lang dito. Papunta na ako. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Sige. Nagdesisyon ka palang pumunta. Nasaan na ang ambulansya? Bakit ang tagal? Sabi ng nanay ko hindi siya pupunta sa ospital. Pinasigla mo siya ng husto. Sabi niya hindi na siya mabubuhay. Mas gusto pa niyang mamatay dito sa bahay.
Mas gugustuhin pa niyang mamatay dito mismo sa bahay. Alam ko, nagpapanggap lang sila para sa akin. Ang pangunahing papel ay si Martha, na nagkasakit. Ang director ay si Liam, na labis na nag-aalala. Liam, dahil may sakit siya, kailangan mong dalhin siya sa ospital. Ang pagpapasaya sa kanya ng ganito ay hindi pagtupad sa iyong tungkulin bilang isang anak. Ito ay nakakasama sa kanya. Manahimik ka. Nagbibiro ka pa ba sa ganitong pagkakataon? Makinig ka. Kung may mangyari man sa nanay ko ngayon, sasagutin mo ako. Oh, ano ba ang ginawa ko para maranasan ito? Ang mapunta sa isang walang pusong asawa. Hindi na ako mabubuhay. Humingi ka ng tawad sa iyong ina ngayon din at magmakaawa para sa kanyang kapatawaran. Sinusubukan mo bang itulak ang iyong ina sa kamatayan ngayon at wasakin ang pamilyang ito? Masisiyahan ka ba dyan? Ang tatlo sa kanila ay nagpapanggap ng perpekto, pagpaparamdam ng pagkakasala sa akin sa pamamagitan ng mga tungkulin sa pamilya. Kung hindi ako susuko ngayon, kung hindi ko aaminin na mali ako ang kontrabida na nagtulak sa aking biyenan sa kamatayan. Chloe, sumuko ka lang ng konti. Sabihin mo ng maganda sa nanay ko at pakalmahin mo siya, okay? Paano kung talagang maaksidente siya? Kaya mo bang mabuhay sa ganoon? Ang taas ng iyong mga salita, pero alam ko na. Kung umatras ako ng isang hakbang ngayon, hindi na ako makakausad muli. Ika, Hello, ito ang Hardin ng Kapayapaan. Gusali 11, Apartmento 11 Erwan. May isang matandang babae dito na may sakit sa dibdib. Sabi niya hindi siya makahinga. Oo, kailangan ko ng ambulansya. Oh, tama yan. Kung talagang may sakit ka, kailangan mong pumunta sa ospital. Hayaan mong suriin ka ng doktor para malaman kung ano talaga ang problema. Kung talagang pinasakit kita ng ganito, sakto yan. Maaaring bigyan ka ng doktor ng sulat. Ako ang mananagot ng buo at hindi ako tatakas. Ikaw, Sino ang nagsabi sa iyo na tumawag ng ambulansya? Ha? Gusto mong ang buong kapitbahay tawanan ng aming pamilya? Anong balak mo? Nanay, hindi ba sinabi mo lang na mamamatay ka na? Ang pagligtas ng buhay ang una. ikaw. Chloe, baliw ka ba? Kailangan mo lang gumawa ng eksena, hindi ba? Hindi ako ang gumagawa ng eksena. Yun ang taong maayos ngunit nagpapanggap na patay sa sopa. Pinipilit ang sarili niyang manugang na babae na humingi ng tawad. Maliit na pasaway, sinusumpa mo ba ako? ganito ba dapat kumilos ang nakababatang henerasyon? Ang nanay mo ay hindi maganda ang pakiramdam at hindi ka lang niya inaalo, kundi nagpapasaring ka pa dito. Talaga bang hindi siya maganda ang pakiramdam? Kanina lang ay humihingal siya at ngayon puno siya ng enerhiya para puntahan ako at sermonan. Sa tingin ko wala namang malubhang sakit sa kanya. Hindi ba ito bahay ni Arthur? Bakit sila tumawag ng ambulansya? Hindi ko alam. Narinig ko lang ang ingay sa loob. Huwag mong buksan ang pinto. Huwag mo silang papasukin. Chloe, nakikiusap ako, huwag mong buksan ang pinto, huwag mong hayaan na umabot sa ganito. Liam, ikaw ang pumilit sa akin dito. Hindi ba't sinusubukan mo akong pagparatamdam ng pagkakasala sa pamamagitan ng mga tungkulin sa pamilya? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang tunay na responsibilidad. Ngayon, mas mahalaga ba ang pagmamataas ng nanay mo o ang kalusugan niya? Kamusta? Kaya sino ang pasyente? Tuloy? Siya, ang biyanan ko. Sabi niya, may problema ang puso niya. Hindi siya makahinga ng maayos. Ginang, ano ang nararamdaman mo? Suriin natin ang presyon ng dugo mo. Ako, nararamdaman ko, mas mabuti na ngayon. Mas mabuti. Kahit mas mabuti ang pakiramdam mo, kailangan ka naming suriin para lang makasigurado. Sige, maupo ka. Mukha siyang puno ng enerhiya. Hindi mukhang may sakit. Eksakto, sumisigaw lang siya ng napakalakas. Narinig ko lahat. Medyo mataas ang presyo ng dugo ng pasyente, pero ang iba ay normal naman. Kung nag-aalala ka pa, sumama ka sa amin sa ospital para sa kumpletong pagsusuri. Kung ayaw mong gumalaw, saka magpahinga ka lang at iwasan ng mainis.
Doktor, pasensya na at pinahirapan ka naming pumunta rito. Salamat. Kaya lahat ay isang pag-arte lang para sa manugang na babae. Ang biyenang ito ay hindi basta-basta. Chloe, iba ka talaga. Sige, panalo ka na. Masaya ka na? Para palayasin ang mga magulang ko, kaya mong gumawa ng kahit ano. Bato ba ang puso mo? Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo kung paano siya nagkunwaring may sakit para lang mapahiya ako? Ano naman ang gawa sa puso niya? Hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo sinisira ang pamilyang ito, di ba? Ayaw kong sirain ang pamilyang ito. Ang iyong pagiging neutral na saloobin ang nagdala sa atin sa gulo na ito. Sige. Kaya kasalanan ko na naman, di ba? Ha? Anak ako nila. Bakit mo ako pinipilit na pumili sa inyo? Hindi ba tayo pwedeng maging isang pamilya at mamuhay ng payapa? Masyado bang mahirap hilingin iyon? Hindi ba binigyan kita ng pagkakataong iyon? Ikaw at ang iyong mga magulang ay tumanggi. Palagi na lang ganyan sa iyo. Sawa na ako dito. Uy nanay, anong balita? Chloe, dumating ang mga biyenan mo sa bahay namin ngayon. Ano ang sinabi nila? Wala naman silang sinabing masyadong masakit. Si Martha ay umiiyak lang. Sabi niya, humihingi siya ng tawad, na hindi dapat siya pumunta rito at nagdulot ng problema sa iyo. Si Arthur ay nakaupo lang doon, naninigarilyo, walang imik. Ang tatay mo at ako ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Kaya sina Martha at Arthur napagtanto na wala silang makukuha sa akin, kaya pumunta sila para pilitin ang mga magulang ko. Chloe, alam ni nanay na nasaktan ka? Pero ang ginawa ng biyenan mo ngayon, baka dapat? Nanay, huwag ka nang mag-alala dito. Ikaw at si tatay hindi na kailangang makita sila ulit. Kung bumalik sila, sabihin nyo lang wala kayo. Parang hindi tama yun. Pumunta sila hanggang sa pintuan natin. Nanay, wala sila rito para ayusin ang problema. Sinusubukan kanilang hilahin pababa kasama nila. Tandaan mo lang, ikaw ang aking suporta, hindi ang kanilang hukom. Huwag kang paapekto sa kanila. Sige. Naiintindihan ko, basta alam mo ang ginagawa mo. Kahit anong mangyari, ang aming pinto ay laging bukas para sa iyo. Pumunta ang mga magulang ko sa inyo ngayon. Alam ko. Sabi nila, napakabait ng mga magulang mo at napakamakatwiran. Ang mga magulang ko, sila ay simpleng taga-probinsya. Wala silang pag-unawa sa mga hangganan. Ang alam lang nila ay ikinasal ang anak nila. Bahay nila ang bahay ng anak nila. Lumipat sila rito para lang makalapit sa akin. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang makipag-usap ng maayos sa akin. Imbes na magalit. So, Alam nilang mali sila. Umiyak ng husto ang nanay ko ngayon. Sabi niya, hindi dapat siya nakipagtalo sa'yo. At hindi dapat niya sinabi ang mga masamang bagay na iyon sa'yo. Nasa ika-6 na pong taon na siya. Sa harap ng iyong mga magulang, siya ay yumuyuko at nagmamakaawa. Ano pa ang gusto mong gawin niya? hindi ko kailanman gusto ang anuman mula sa kanya. Ang hinihingi ko ay laging iisa. At iminungkahi ko na ang solusyon sa problema. Kailangan ba talaga naming umalis? Hindi ba tayo pwedeng mabuhay parang isang normal na pamilya at magkaroon ng normal na buhay? Narito ang mga magulang ko. Umuuwi ka para sa hapunan araw-araw. Nanunood kami ng TV bilang isang pamilya. Nag-uusap ng kaunti. Hindi ba yan ang tungkol sa buhay pamilya? Bakit kailangan maging laban araw-araw? Para bang magkaaway na walang hanggan? Sige, uuwi ako para sa hapunan bukas. Talaga? Chloe, seryoso ka? Oo, basta i-book mo ang mga tiket ng tren nila pa uwi para bukas dito mismo sa harap ko. Kapag umalis sila, babalik ako para sa hapunan. Walang kahit isang araw na pagkaantala. Chloe, bakit hindi mo umurong ng kaunti? Dahil ako ay nasa gilid na ng bangin. Isang hakbang papabalik at madudurog ako. Ang kailangan pumili ay ikaw, hindi ako. Liam. Ang aming 8 taong kasal. Malamang malapit nang matapos.
Lahat ito ay kay Chloe, mga pinakamahahalagang bagay. Chloe. Teka lang. Chloe, anong ginagawa mo? Kinakausap kita, naririnig mo ba ako? Ito ang aking study. Kung gusto ng tatay mo mag-alaga ng isda, pwede niyang gawin sa ibang lugar. Walang makakagalaw sa aking space or anumang nasa loob nito. Maliit lang naman ang espasyo na ginagamit nito. Ano namang malaking problema? Malaking bagay ito. Binili ko ang bahay na ito. Ang tanging dahilan kung bakit hinahayaan ko silang manatili rito ay dahil sa 8 taon nating kasal. Kung galawin nila ang aking mga gamit muli, huwag mo akong sisihin kung ipagbibili ko ang bahay na ito. Wala nang magagandang mangyayari. Ikaw. Akala mo ang tigas mo? Ipapakita ko sa iyo kung sino ang may control. Simula pa lang ito. Anong nangyari? Ang bago kong damit na sila, bakit ganito ang itsura? Nakita kong marumi ito kaya hinugasan ko na lang. Ang pinong-pino ng telang ito, nasira ito ng hugasan. Wala bang nagsabi sa'yo na ang ganitong damit ay kailangan i-dry clean? Dry cleaning. Ang arte ninyong mga tagalungsod. Ipapa-dry clean mo pa ang isang pirasong damit? Sayang sa pera. Naku naman, tinutulungan lang kita sa labada at hindi ka man lang nagpapasalamat. Anak, halika rito. Halika dito. Tingnan mo ang asawa mo, okay? Tinulungan ko siyang maglaba ng damit niya at hindi man lang nagpapasalamat. Mga basahan lang naman yan. At gusto pa niyang ipa-dry clean? Sayang sa pera. Chloe, mabuti naman ang intensyon ni nanay. Huwag kang masyadong strikto sa kanya. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa'yo kahapon? Sige. Ikaw ang bumili ng bahay. Laging tama ka, di ba? Humihingi ako ng paumanhin para kay nanay. Nasiyahan ka na? Isang damit lang yan, okay? Magkano ba? Babayaran ko. Ang mga damit na ito ay may kabuuang 1,600 piso. Magbabayad ka gamit ang phone o pera? Ganyan karami. Pera lang ang iniisip mo. Tatanungin kita ulit. Magbabayad ka gamit ang phone o pera? Magbabayad ako gamit ang phone. Sige, magbabayad ako gamit ang phone. Masaya ka na? At lumipas ang mga araw, naging estranghero tayo na nakatira sa iisang bubong. Anak, may natatapa kong massager. Ito ay 1,600 piso. At ang iyong manugang na babae ay napakawalang utang na loob. Nandito ako, ginagawa ang lahat ng labada at pagluluto at sobrang sakit ng likod ko. Hoy, bakit hindi ka bumili ng isa para sa akin? Tama yan anak. Ang iyong ina ay nahihirapan. Mula nang pumunta ako sa lungsod na ito, wala akong mapuntahan upang bumisita sa mga kapitbahay. Hindi man lang ako makausap sa mga tao sa kabilang hallway. Araw-araw akong sobrang bored. Kunin mo ako ng pamansing. Pwede akong mamansing kapag wala akong ginagawa. Makakatulong ito sa akin na magpalipas ng oras. Napili ko na ang pamansing. Ito ay 1,000 piso. Nanay, tatay, ang aking buwanang sahod ay higit lang sa 2,000 piso. Ang pagbili ninyo ng mga bagay na ito ay pag-aaksaya lang ng pera. Naku naman! Ang aming manugang na babae ay walang utang na loob at ngayon ang sarili naming anak ay nagrereklamo na labis kaming gumagastos. Ano ba ang ginawa ko para maranasan ito? Nagpagod kami hanggang buto sa pagpapalaki sa kanya at ano ang naitulong nito. Akala namin ang aming anak sa lungsod ay magbibigay sa amin ng mas magandang buhay. Sa halip nakakakuha lang kami ng masasamang tingin. Tara na, babalik kami sa probinsya. Mamamalimos kami ng pagkain, hindi na kami babalik. Sige, hindi ako nagrereklamo tungkol sa inyo. Gusto ko lang maging mas maingat kayo sa pera. Isang massager at isang pamansing lang naman. Bibilhin ko ang mga iyon. Hoy anak, may gusto rin ako dito. Sa totoo lang, ang gusto ko talaga ay itong pamansing na ito. Sasabihin ko sa iyo, ang pamansing na ito ay mas maganda kaysa sa 1,000 piso. Ano ba ang pinagkakagulo mo? Ang binibili ko ay isang tricycle para sa pamimili ng grocery.
Liam, makikita ko. Sa pagitan ng aking pagtutol at ng mga hinihingi ng iyong mga magulang kung gaano katagal ka makakatagal. Mabilis ang panahon, sa isang kisap mata, ay naging 100 araw na kumakain sa bahay ng aking mga magulang. Ang bahay na ito ay naging isang pressure cooker at ako'y naghihintay na pumutok ito. Ang massager na ito ay napakasarap. Sinabi sa akin ng anak ko, "Oh nanay, nagsumikap ka sa buong buhay mo. Oras na para mag-enjoy ka sa buhay. Hindi tulad ng iba na laging nagtatago sa bahay ng kanilang mga magulang. Sino ba ang nakakaalam kung kaninong swerte ang kanilang tinatamasa?" Sa kanyang nanay, syempre. Kapag ginagawa ng anak natin ang kanyang tungkulin para sa atin, iyan ay ganap na makatwiran. Pero kapag ginagawa niya ang kanyang tungkulin para sa kanyang nanay, ginagawa siyang isang taksil. Nanay, ang anak mo ay sobrang tapat, di ba? Binigyan ka niya ng isang massager. Binilhan niya si tatay ng isang pamansing, pero kuripot siya para kumuha ng tagapaglinis ng bahay para linisin ang kulungan ng baboy na ito. Anong ibig mong sabihin dyan? Ano sa tingin mo? Kung ano ang narinig mo, iyon. Ikaw. Anak! Anak, makinig ka lang. Ano ang sinasabi ng asawa mo? Tinawag niyang kulungan ng baboy ito. Sabihin mo sa akin, sino ang baboy? Tatay. Nanay. Ang pamansing at ang massager, binili ko yon para sa inyong dalawa. Pwede bang huminahon tayo at tumigil sa pag-aaway? Pakiusap. Nag-night shift ako kagabi. Hayaan mo munang makahinga ako, okay? Pero, Chloe, umuwi ka bukas ng umaga. Ako at ang nanay mo ay may mahalagang bagay na pag-uusapan sa iyo. Nakuha ko, tatay. Halika, tingnan mo. Gusto mo ang mga malalaking hipon noong bata ka, kaya halika, kumuha ng protein. Nanay, wala akong gaanong gana ngayon. Mahal, ang dahilan kung bakit kita pinauwi ngayon ay para pag-usapan si Liam at ang kanyang mga magulang. Tatay, sabihin mo lang ang nasa isip mo. Alam kong nasasaktan ka sa loob, pero hindi mo pwedeng hayaan lang na tumagal ito magpakailanman. Ikaw at si Liam ay kasal na sa loob ng 8 taon. Kaya huwag mong hayaang ang kalokohan ng kanyang mga magulang masira ang inyong relasyon. Tama iyan. Ako at ang tatay mo ay napanood kayo ni Liam na lumalaki ng magkasama at hindi ba maganda ang mga bagay sa pagitan ninyo dati. Gaya ng kasabihan, kailangan ng 100 taon para makasakay sa iisang bangka at 1,000 taon para makahiga sa iisang kama. Kaya ako at ang tatay mo ay ayaw naming makita na kayo ni Liam ay mawalan ng ugnayan dahil sa kanyang mga magulang. Alam ko kung saan ka pupunta. Ito ay tiyak dahil sa 8 taon na pagsasama na hindi ko noong nagdudulot ng problema ang kanyang mga magulang dahil lang ako ang bumili ng bahay, pinalayas sila. Alam namin ikaw ay isang mabait na babae, pero naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kung si Liam ay hindi sumuko at kung kaya mo kumain sa bahay ng iyong mga magulang magpakailanman? Tatay, naghihintay ako Naghihintay para saan? para pumili siya. At paano kung hindi siya pumili? Pagkatapos, magdidiborsyo kami dahil hindi ako taong nag-aalangan at kung hindi niya magawa pumili sa pagitan ko at ng kanyang mga magulang na gawin ang pagpiling iyon, kaya handa akong bitawan ang 8 taong iyon. Pero, Nanay, tatay, tigilan niyo na. Dahil may sarili akong iniisip at umaasa ako na igagalang niyo ang desisyon ko. sa aming mga mata, ikaw ay palaging isang mabuting babae. Kaya kahit anong desisyon ang gawin mo, susustentuhan ka namin pero ang nanay mo at ako gustong maging masaya ka. Sige. Si Chloe ay nakapagdesisyon na. Kaya bitawan na natin ito at kumain na tayo, okay? Halika, kumain ka na. At kumain ka pa. tingnan mo. Doon ay perpekto para sa 100 araw na larawan ng ating apo. At ang pader doon ay perpekto para sa larawan ng aming pamilya. Iyan ay may perpektong kahulugan. Malaki, tama ba? Mabuti. Tingnan ko, sukatin ko. Kami ni Liam ay nag-aaway at sila ay mahinahong nag-uusap kung saan isasabit ang mga larawan ng magiging apo nila na parang walang problema. Nasaan ang aming larawan sa kasal? Iyon, inilagay ko ito sa tabi. Pero saan ko ito inilagay? Nasa storage room ito sa balkonahe. O ang malaking litrato na iyan ay kumukuha ng sobrang espasyo. Bukod pa roon, matandang mag-asawa na tayo ngayon. Bakit pa natin ito isasabit? Tara, magtrabaho na tayo.
Mahal? Tingnan mo ang nakita ko. Ang mahal naman? Para lang ito sa larawan natin sa kasal. Hindi natin kailangang gumastos ng ganyang kalaki. Hindi pwede. Para sa kasal natin, kailangan kong hanapin ang pinakamahusay na photographer. Gusto kong makuha ang pinakamagandang sandali ng aking asawa at isabit ito sa ating bahay sa pinakaprominenteng lugar. Gusto ko itong tingnan sa natitira kong buhay. Anong nangyayari dito? Ibinaba ng iyong mga magulang ang larawan natin sa kasal. Ito ba ay ideya mo rin? Ang nanay ko, gusto lang niyang ayusin ang pader. Luma na ang larawan. Pwede tayong kumuha ng bago. Liam. Kung gayon, ang relasyon natin ay luma na rin ba, tulad ng larawang ito? Pwede ba itong itapon na lang, punitin o palitan basta-basta? Chloe, huwag mong masyadong isipin. Hindi naman yun ang ibig sabihin ng nanay ko. Hindi rin yun ang ibig kong sabihin. Larawan lang naman ito, di ba? Seryoso ka ba? Ayaw mo lang talaga magkaanak para sa ating pamilya. Kaya naman, naaasar ka sa plano naming mag-photo wall para sa apo. Tama ka. Ayoko talagang magkaanak. Ikaw, Liam, narinig mo na siya, di ba? Ayaw niya talagang magkaanak. Sabi ko na sa'yo lagi na wala siyang puso para sa pamilyang ito. At ipinagtatanggol mo pa rin siya. 8 taon. 8 taon na kaming kasal. Ano ba ang silbi ng pagpapakasal sa kanya ng ating pamilya? Nanay, tama na. Bakit hindi ko dapat sabihin? Chloe, sabihin mo sa akin. Magkakaanak ba kayo o hindi? Kailangan mong magdesisyon ngayon din. Nanay. Tingnan muna ninyo ito. Anong ibig sabihin nito? Anong nangyayari? Ito ang medical report na nakuha ni Liam sa ospital 3 buwan na ang nakalipas. Paano mo nakuha ito? Itinago ko ng mabuti. Nanay, hindi ba kayo nagtaka? Bakit pagkatapos ng 8 taong kasal, wala pa rin kaming anak? Ngayon alam na ninyo. Hindi pwedeng, eto. Ang medical report ay hindi nagsisinungaling. Liam, mabagal na paggalaw ng similya, ang tsansa na magbuntis ng natural ay mas mababa sa 5%. Ang tsansang magbuntis ng natural ay wala pang 5%. Sa lahat ng mga taong ito, Liam lagi niyang sinasabi sa akin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang karera. Sabi niya, walang magmadali sa pagkakaroon ng anak, naniwala ako sa kanya. Kaya ako ang nagpasa ng sisi para sa kanya. Lahat ng pressure mula sa aming mga magulang na magka-baby, hindi ako kahit minsan nagbitiw ng salita ng reklamo. Hanggang 3 buwan na ang nakalipas. Nang aksidenteng natagpuan ko ang medical report na iyon, doon ko na-realize na hindi naman iyon dahil ayaw niyang magkaanak, kundi dahil hindi siya kaya. Liam, itinago mo sa akin. Itinago mo sa iyong mga magulang. Hinayaan mo akong magpasan ng sisi ng mag-isa. Ang sisi na ayaw magkaanak. Sabi ng iyong nanay, baog ako. Sabi ni Mary, ako ay isang walang pusong hayop. Sa lahat ng mga salitang iyon, hindi ako kailanman lumaban dahil tinatakpan kita. Chloe, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Natakot ako. Natakot sa ano? Natakot ka bang malaman ko ang katotohanan at maliitin ka? O natakot ka bang ang iyong mga magulang ay mabigo sa iyo kapag nalaman nila? Kaya isinisi mo sa akin ang lahat ng ito sa akin? Peke lahat ito. Para iwasan ang pagkakaroon ng anak, gagawin mo ang lahat. Oo, peke. Lahat iyon. Hindi ito maaaring mangyari. Nanay, iyan ay selyo mula sa isang top-tier na ospital. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumunta at mag-verify para sa sarili mo. Ngayon nakikita mo na kung saan ang tunay na problema sa itlog na ito talaga, hindi ba? Anak, paano mo itinago ito sa akin sa lahat ng panahon? Paano naman ang ating pamilya nakagawa ng isang tulad mo? Ikaw ang katapusan ng aming lahi. Isang kahihiyan sa aming pamilya. Isang kahihiyan. Tatay? Nanay? Sa puntong ito, wala na akong itago pa. Ang totoo, hindi ako magkakaroon ng anak. Mawawala ang aming lahi sa akin. Nawawala na ito?
Buntong hininga. Buntong hininga. Buntong hininga. Sandali. Naalala ko lang. Kasalanan lahat ng maliit na pasaway na yon. Ang aming pamilya ay dating may malalakas na pagpapahalaga. Mula nang dalhin natin ang maliit na pasaway na yon sa pamilya, lahat ay lumala. Tama yan. Yan ang maliit na pasaway. Ang maliit na pasaway na yon. Lahat ito ay kasalanan niya. Tatay! Nanay! Mangyaring tigilan ninyo ang paninisi kay Chloe. Lahat ito ay kasalanan ko. Anong ibig mong sabihin kasalanan mo? Kasalanan niya yan. Huwag mong pasanin lahat ng sisi sa iyong sarili. Tama yan, lahat ay dahil sa maliit na pasaway na si Chloe. Ang maliit na pasaway na iyon, siya ang sumira ng lahat. Kung hindi natin napangasawa ang babaeng iyan, magkakaroon na tayo ng apo. Hahaha, pero nanay, tatay. Kung hindi ko pinakasalan si Chloe, mananatili pa rin akong nakulong sa syudad na ito. Na walang sariling lugar. Kahit ngayon, nagtatrabaho lang ako ng ilang trabaho at umuupa ng kwarto. Ang syudad na ito ay hindi magkakaroon ng lugar para sa akin. Tatay, nanay, ang digmaang ito tapusin na natin dito. Pagod na ako. Tama. Kaarawan ng nanay ko ngayon. Kaya pagkatapos ng trabaho, kakain ako sa bahay ng mga magulang ko. Kaya kakain ako ng medyo mamaya. Chloe. Anak, ano ang problema, anak? Ano ang problema? Iyak. Hindi umiiyak ang mga lalaki sa wala. Dahil sa isang babae, umiiyak ka ng ganito? Talaga namang may kakaiba ka. Alam mo ba yan? Chloe, ano ang kailangan kong gawin para umuwi ka? 1,000 beses ko nang sinabi. Ang bahay na ito, hindi na ito ang tahanan ko. Pinalitan ng pinta ko. Inilipat ang sofa ko. Nasira ang mga damit ko, nasira ang larawan ng kasal natin. Dahil ang nanay mo gustong gamitin ito para gumawa ng pader na may mga larawan para sa apo niya. Pero alam mo na hindi darating ang batang iyon. Alam mo yun, pero wala kang sinabi. Mali ako. Talagang alam kong mali ako. Ano ba talaga ang maling nagawa mo? Mali ba ang umiyak ngayon? Mali ba ang tuluyang masira? Or mali ba ang maipit sa sulok? At mapilitang harapin ito? Tinatanong mo ako kung kailan ako uuwi? Sasabihin ko sa'yo. Sa araw na umalis ang aking biyenan. Kaya tinatanong mo kung kailan ako uuwi? Sasabihin ko kung kailan. Sa araw na umalis ang aking biyenan. Ikaw, walang pusong babae ka. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. Sinisikap mo bang sirain ang aming buong pamilya para lang masiyahan ang sarili mo? Ngayon din, makikipag-away ako sa'yo. Tumahimik ka. Ikaw, pangahas ka, sumisigaw ka sa akin? Sabi ko tumahimik kayong lahat. Lahat bumalik sa inyong mga kwarto. Ngayon. Ikaw? Ang galing mong anak. Chloe. Kailangan nating mag-usap. Sa pagkakataong ito, mag-uusap tayo ng maayos. Hindi ko na ito kaya. Araw-araw, nasa gitna ako sa inyong dalawa. Sa isang panig, ang nanay ko. Sa kabila, ikaw. Pareho kayong pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pero ngayon, nag-aaway kayo. Araw-araw, tumatakbo ako pabalik-balik sa dalawang digmaan. Parehong nasasaktan ang magkabilang panig. Parehong nagtatanong sa akin, kanino ka papanig?
Hindi ako makapili ng panig. Kahit aling panig ang piliin ko, ang kabilang panig ay masisira. Kaya tumatakbo ka sa pagitan namin, nagpapakatahimik, nagsisinungaling para masaya kaming dalawa. Akala mo nagpapayapa ka? Ikaw ang nagsimula ng apoy. Tuwing tatakbo ka sa akin, lalo akong kinapupuutan ng iyong mga magulang. Tuwing tatakbo ka sa kanila, isang bahagi ko ay nasisira. Ikaw ang nag-apoy ng posporo. Ikaw ang nagbuhos ng gasolina. Akala mo nasa gitna ka? Ang totoo, hindi ka kailanman nasa gitna. Palagi kang nasa panig nila. Hindi mo lang aminin. Hindi ako. Oo, ikaw? Natatakot ka lang aminin. Hindi ko alam na ang mga bagay ay magiging ganito. Hindi ko alam na magiging napakalungkot mo. Hindi ko namalayan na ang pagtitiis ng ganitong bagay ay may kapalit. Wala kang alam. Sabihin mo sa akin! Ano ang kailangan kong gawin? Para makuha ka pabalik? Ang aking kahilingan ay hindi nagbago mula noong unang pagkakataon na ibinanggit ko ito. Ang 2 bedroom na apartment ay available pa. Papuntahin mo na lang ang iyong mga magulang. Ang upa at mga utility, sasagutin ko lahat. Pwede mo silang bisitahin kahit kailan. Pwede mo pa silang dalhin dito para sa hapunan. Okay lang yan, walang problema. Pero sa gabi, umuwi sila sa kanila at umuwi tayo sa atin. Kailangan ko ng espasyo ko. Kailangan nila ng kanila. Kailangan natin ng atin. Ganyan ba kahirap na kahilingan? Hindi naman. Kaya bakit hindi mo gawin? Bakit hindi mo na lang gawin? Dahil sila ay ayaw talagang pumayag. Dahil ayaw nilang pumayag? Kaya kailangan ko pa ring tiisin ito? Liam? Maling-mali ka sa isang bagay. Hindi ito tungkol sa pag-aproba nila. Ito ay tungkol sa kung gagawa ka ng desisyon. Anak ka nila at ikaw ang aking asawa. Ang 2 papel na ito ay hindi para maging tagapaghatid ka nila. Ang mga ito ay para gumawa ka ng desisyon. Kung pipiliin mo sila, tatanggapin ko. Ngunit kung ako ang pipiliin mo, kailangan din nilang tanggapin ito. Ang pinaka nakakatakot sa akin ay ang hindi ka pumili sa kanila o sa akin. Hayaan kaming 3 na mabulok sa bahay na ito. Hindi ako makapili. Kung gayon sila ang pinipili mo, dahil ang hindi pagpili ay isa pa ring pagpili. Pinipili mong hayaan silang manatili. Kaya kailangan ko pa ring tiisin ito. Oh. Wala kang ginawa. Ngunit ginawa mo ang lahat. Kailangan kong makipag-usap ng maayos sa aking mga magulang. Hindi usapan, kundi isang abiso. Pumunta ka at makipag-usap sa kanila at yun ay isa na namang pagiging neutral. Ang kailangan mong gawin ay ipaalam sa kanila. Kailangan mong sabihin, nag-arkila ako ng lugar dahil lilipat tayo sa Sabado. Liam! Binigyan kita ng mahigit 100 araw. Sapat na yon. Pag-isipan mo ito ngayong gabi. Kaarawan ng nanay ko ngayong gabi. Perpekto. Mananatili ako sa bahay ng aking mga magulang. Unang bagay bukas, hihintayin ko ang sagot mo. Chloe, hindi nila tatanggapin. Sinabi ng aking mga magulang na Hindi pwedeng pag-usapan. Kung lilipat kami ng iyong tatay para kaming pinalayas ng sarili naming anak, paano namin haharapin ang aming mga kamag-anak at muling itaas ang aming mga ulo? Saka magkunwari kang hindi ako ang tatay mo. iyon ang unang beses na hinawakan ako ni tatay, Chloe. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Naiintindihan mo ba? Kaya ano ang sagot mo? Pwede mo ba akong bigyan ng kaunting panahon? 1 buwan. Hindi. 2 linggo. Bigyan mo lang sila ng oras para tanggapin ito. Bigyan mo pa ako ng konting panahon para kumbinsihin sila. Binigyan na kita ng sapat na panahon. Mahigit 100 araw, mahigit 2,000 oras. Binigyan kita ng lahat ng oras na iyon para ayusin ito. Pero hindi mo pa rin inayos. Dahil hindi mo kaya? Ako na ang bahala para sa'yo. Ano ang gagawin mo? Kumusta? Hi. Ginong Davis, tama ba?
Kumusta, Binibining Smith? Gusto ko sanang magtanong. Sa Gusali 12, Hardin ng Kapayapaan, yung 2 silid na apartment, available pa ba ito para upahan? Available pa ang unit na yon. Gusto mo na bang upahan ito ngayon? Nabaliw ka na ba? Oo. Inuupahan ko na ito ngayon. Kung okay iyon sa'yo, pumirma na tayo ng kontrata. Libre ako ng 3:00 ng hapon na ito para pumirma ng kontrata. Magkita na lang tayo sa bahay, okay? Walang problema. Siyempre, walang problema. Kita tayo ng 3:00. Sige. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sinabi ko sa'yo, ang mga desisyong hindi mo kayang gawin, gagawin ko para sa'yo. Nag-set na ako ng appointment para pumirma ng lease ngayong hapon. 1 taong lease, 1 buwang deposito at 3 buwang upa ng maaga. Ang lugar ay handa ng lipatan kahit kailan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa ng desisyong ito? Nang hindi man lang ako tinatanong? Dahil ito ang bahay ko. Ang titulo ay nasa pangalan ko. Mas mahalaga dahil sa nakaraang 3 buwan, ang tinatawag mong tahanan ay walang ginawa kundi saktan ako. Kailangan mo bang maging napakawalang puso? Walang puso? Saka na natin ito ayusin ng minsan at magpakailanman. Inalagaan ko ang mga orkidyas na ito sa loob ng 3 taon. Ngayon patay na lahat dahil itinapon ng nanay mo ang mga tira at sopas sa mga ito. Ito ang pinakamahal kong libro. Ngayon pinagpira-piraso na. Ang mga damit na ito, na nagkakahalaga ng 1,600 piso, inilagay ng nanay mo ang mga ito sa washer at sinira ang mga ito. At hindi man lang niya inaakala na may ginawa siyang mali. Iniisip pa niya na siya ay nag-iipon ng pera para sa akin. Ang larawan ng kasal natin. Hinugot ng nanay mo ito at isiniksik sa isang cabinet ng imbakan tapos pinutol ito ng kutsilyo. Sabi niya kailangan ilaan ang lugar na iyon para sa larawan ng kanyang apo. Liam, hindi ito tungkol sa pagiging walang puso. Ito ay tungkol sa pagbabayad ng utang. Ang 3 buwang ito, hindi lang sinira ang mga bagay ko. Sinira rin nila ang aking damdamin para sa tahanang ito. At para sa iyo. Ang huling bahagi ng tiwala at pagmamahal na natitira sa akin. Ang pag-upa ko sa lugar na ito hindi na napag-uusapan. Sinasabi ko sa iyo. Ang komedyang ito ay kailangang matapos. At kailangang lumipat ang iyong mga magulang. Ang Sabado na ito ang huling araw, lilinisin ko ang bahay. Ihahanda ko rin ang lahat. Ang trabaho mo ay sabihin sa kanila ang desisyon natin. Pagdating ng Sabado, tulungan mo silang ilipat ang gamit nila. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung talagang magbanta sila ng pagpapakamatay? Problema mo yan. Wala akong kinalaman dyan. Kung hindi mo kayanin, ang batas ang bahala sa'yo. Binibining Smith, maganda ang panlasa ninyo. Ang lugar na ito ay may magandang feng shui. Perpekto para sa matatanda. Sige. Napirmahan na ang kontrata. Narito ang mga susi. Oh, siya nga pala tungkol sa issue dati kay Ginong Davis. Naayos na lahat. Bumalik si Chloe. Narinig ko mula kay Liam na umupa ka ng malaking bahay para sa amin. Oh, hindi mo naman dapat ginawa yun. Sa totoo lang, ayos naman kami dito. Magkakasama ang pamilya at masaya. Hindi kailangang mag-aksaya ng pera. Bakit gumastos ng ganon? Ayos na ayos kami dito. Alam ko na, si Liam ay hindi kailanman na iparating ang mensahe ko ng maayos. Kaya sa pagkakataong ito, handa ako sa kanya. Ang taktika niyang magpaka-neutral ay tuluyang nabigo. Tungkol naman sa lugar na ito, natatakot ako na hindi na kayo pwedeng manatili dito. Dahil naibenta ko na ang bahay. Ano ang nagpapaisip sa'yo na kaya mong ibenta ang bahay? Dahil akin ito. Maaari ko itong ibenta kahit kailan ko gusto. Nagbibiro ka, di ba? Maliit na pasaway ka. Naibenta mo na ang bahay. Saan titira ang anak ko? Saan kami pupunta? Hindi ba ikaw ang laging nagsasabi na ito ay bahay ni Liam? Ngayon, wala na. Perpekto. Dalhin mo siya pabalik sa inyong bayan. Magsasama-sama ang buong pamilya. Ang galing. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Na-transfer na ang property. Legal sa loob ng 3 araw, hindi na akin ang bahay na ito. Ano sa tingin mo? May lakas ba ako ng loob o wala? Chloe, nababaliw ka na ba? Ito ay aming tahanan sa loob ng 8 taon. 8 taon.
Sa 8 taon na iyon, natutunan ko ang isang bagay. Ang bahay ay akin. Maari ko itong ibenta. Ang kasal na ito ay akin. Maari ko itong tapusin. Ang buhay na ito ay akin. Maari akong magsimulang muli. At kayong lahat mula pa sa simula ay mga panauhin lamang. Ngunit ngayon, sinusubukan ng mga panauhin na mangibabaw. Kaya ang may-ari ay kailangang magbenta. Makinig kayo, ang bagong may-ari ay darating sa susunod na linggo. Kailangan ko kayong umalis bago ang Sabado. 8 taong magkasama. Paano ka naging walang puso? Oo. Dahil mismo sa 8 taon na iyon, na kung gaano kataas ang pag-asa, mas matindi ang pagbagsak. Kahit 1 oras lang ang nakalipas, naasa pa rin ako nang walang muwang na ipapaliwanag mo ang mga bagay sa iyong mga magulang. Ngayon alam ko na, ang pagkakaroon ng backup na plano ay hindi mali. Hindi ako ay. Tapos na, dahil umabot na tayo dito, maghiwalay na lang tayo. Bawat isa, umuwi na sa kanilang bahay. Hanapin ang sarili ninyong mga ina. Nakakabaliw ito. Ano bang ginawa ng aming pamilya para magdusa ng ganito? Hindi ko na ito kaya. Kaya tapos na tayo. Ganun ba? Gusto mong ibenta ang bahay, tama ba? Papayagan kitang ibenta ito. Papayagan kitang ibenta ito. Papayagan kitang ibenta ito. Ito ba ang mabuting asawa na natagpuan mo para sa atin? Ito ang sinabi mo na ayos na ang lahat, tama ba? Kung maglakas loob siyang gawin ito ngayon, ang iyong ina at ako magkukunwari na wala kaming anak na tulad mo, ang aming pamilya ay walang anak na tulad mo. Chloe, kailangan mo bang umabot sa ganito? Kailangan mo bang punitin ang dignidad ng aming pamilya hanggang pira-piraso at tapak-tapakan? Paano naman ang aking pagmamalaki? Sa nakaraang 3 buwan, nasaan ang aking pagmamalaki? At nasaan ang aking dignidad? Chloe, gumawa ba ang aming pamilya ng malaking kasalanan laban sa iyong pamilya sa nakaraang buhay? Ikaw, ha? Bakit mo kami ginaganyan? Anak, tingnan mo siya at pumapabor ka pa rin sa kanya. Anak, Hindi kita papayagang ibenta ito. Kopya lang ito. Nasa akin ang orihinal. Liam, may sasabihin ako sa iyo. Ang pagtakas ay hindi makalulutas ng anuman. Ang aming 8 taon na pagsasama ay totoo. Ngunit ang pinsala ng 3 buwan na ito ay totoo rin. Kapag ang pag-ibig ay napagod na hanggang ang sama ng loob na lang ang natira, ang pagpapaalam ay ang tanging paraan. Tara na, kumain ka pa ng prutas, ang tatamis ng mga kahel na ito. Sige, Mahal ko, yung apartment na yon, talaga mo itong naibenta? tapos na ang paglilipat. Ang mga bagong may-ari ay malapit ng lumipat. Pero ikaw, pagkatapos ng kolehiyo, nakaipon ka ng 5 taon para sa down payment. At saka, lahat ng ipon ng pamilya natin na naipon sa loob ng isang buhay. Ganyan mo nabili ang lugar na iyon at ibinenta mo na lang basta-basta? Nanay, binili ko ang apartment, ngunit ang bahay na yon ay tumigil na maging tahanan ko noon pa. Noong una mo itong binili, nagtipid ka at nag-ipon bawat buwan. Binabayaran ang mortgage. Nakita namin ang tatay mo lahat. Nasaktan kami nang makita iyon. Pagkatapos pinakasalan mo si Liam, akala namin sa wakas may tutulong sa'yo. Hindi niya kailanman ibinahagi ang pasanin na iyon. Ako mismo ang nagbayad ng mortgage. Ang titulo ay pangalan ko lamang ang nakalagay. Siya ay lumipat lang, iyon lang. Eh kayo? Yung lugar na uupahan natin sa aking biyenan, yung 2 silid na apartment, pinaplano kong manatili doon pansamantala. Fully furnished ito, nandun na lahat. Hindi ka babalik dito para manirahan? Nanay, 30 taong gulang na ako. Hindi na ako bata, kailangan ko ng sarili kong espasyo. Hindi naman sa ayaw ko na magkaroon ka ng sarili mong espasyo. Nag-aalala lang ako sa iyo na mag-isa ka. Nanay, mabuti naman ako mag-isa. Gamit ang pera mula sa bentang iyon at ang aking ipon, dito mismo sa ating kapitbahayan, makakabili ako ng mas maliit na lugar para malapit tayo at mag-aalagaan tayo sa isa't isa. Hindi naman kailangan na magkasama tayo. Mahal, sabihin mo sa akin ang katotohanan, ang kasal na ito kay Liam. Ano ang iyong tunay na damdamin tungkol dito? Sinubukan ko, pero pagkatapos ng 8 taon, napatunayan ko ang isang bagay. Hindi dahil hindi ako sapat, kundi ang pamilyang ito ay walang puwang para sa tunay na ako. At si Liam,
Liam, hindi siya masamang tao. Hindi lang niya alam kung saan siya dapat pumanig. Nanay, tatay, hindi lang ako nagmamatigas. Talagang pinag-isipan ko ito. Mahal, 8 taon. Natutunan ko kung paano maging mabuting manugang na babae, kung paano maging asawa magpakaalipin, pero nawala ako sa daan. Ngayon nahanap ko na muli ang aking sarili. At mula ngayon, hindi na ako mawawala muli. mahal. Mananatili kang aming minamahal na anak. Kung mapagod ka, pwede kang bumalik lagi. Oo, ang pintuan ng bahay na ito. Ay laging bukas para sa iyo. Ang tagal mo? Bakit hindi ka na lang tumuloy sa bahay ng iyong mga magulang? Mahigit 60 taon na akong nabubuhay at ito ang unang beses na may nakita akong gumamit ng refrigerator parang personal niyang teritoryo. Anong maganda sa imported na gatas? Hindi pa ito kasing ganda ng gatas ng kambing sa probinsya natin. Ano ang tinititigan mo? Hindi ba ako pwedeng uminom ng gatas na binili ng sarili kong anak? Ako ang bumili niyan. Ikaw bumili. Eh ano ngayon? Kung ayaw mong inumin ko, huwag mo nang ilagay sa refrigerator. Bakit hindi mo na lang ikulong sa kwarto mo? Anong nangyari sa kamiseta ko? Ano yung sigawan na yan? Hindi ko sinasadya. Butas lang yan, walang problema. Masusuot mo pa yan. Maliit na pasaway. Para kanino yung acting mo? Kaya kong bilhin yan. At kaya ko ring itapon. 2 araw na lang. Uminom ka ng kahit gaano karaming gatas sa 2 araw na to. Sunugin mo kahit ilang kamiseta. Sige, gawin mo. Pagkatapos ng 2 araw na ito, lahat, landang ito at ang bahay na ito ay mapupunta sa iba. Tumigil ka dyan. Chloe, sa tingin mo nanalo ka? Mas malala ang pagkatalo mo kaysa kanino man. Sasabihin ko sa anak ko na hiwalayan ka. Isang babaeng hiwalay, walang bahay at walang anak. Tingnan natin kung paano ka makakaraos. Ginang. Tama ka naman. Kung paano ako mabubuhay mula ngayon, mulan gayon. Mabubuhay ako kung paano ko gusto. Chloe! Pakiusap, huwag kang umalis. Sinabi ko sa kanila, sinabi ko kung itutuloy mo ito, wala na akong matitira, wala na ang bahay ko, wala na ang asawa ko. Sa natitirang buhay ko, mag-iisa na lang ako. Chloe. Wala ba talaga akong silbi? Chloe. Lilipat sila bukas. Nabenta na ang bahay. Aalis din sila.
Ikaw, ano ang gagawin mo? Saan ka titira? Yung 2 silid na apartment, yung pinarenta ko sa kanila. Doon na ako titira. Kumusta naman tayo? Ibig kong sabihin, aalis ka. Ano naman ako? Ano naman ang pamilya natin? Maililigtas pa ba natin ito? Liam, nabenta na ang bahay. Ang pamilyang ito ay wala na. Pero kasal pa rin tayo. Sa tingin mo ba kaya pa nating bumalik sa dati? Ang pader na iyon ay walang laman. Ang orchids ko namatay. Ang damit ko ay naplansa. Ang gatas ko ay nainom. Ang larawan ng kasal natin may gas-gas. Sa tingin mo ba mababayaran mo ako sa mga ito? Bibilhan pa kita ng bago. Hindi ito tungkol sa mga bagay, kundi sa nakaraang 3 buwan, sa tuwing uuwi ako, nakikita ko ang bahay na ito na dahan-dahang nagiging iba. At ikaw, laging nasa gitna, nakaupo sa bakod. Ano bang gusto mong gawin ko? Umalis na sila. Pinili na kita. Talaga bang pinili mo ako? Ikaw? Wala ka bang kasalanan? Wala ka bang kahit kaunting pagdadalawang isip? Oo. Nagdadalawang isip ako. Tungkol sa 8 taon na yon, nahihirapan akong bitawan ang sarili ko, lahat ng ibinigay ko, at ang katapatan na ibinuhos ko sa kanila. Pero ang pagdadalawang isip ay hindi nangangahulugang maaari tayong magpatuloy. Kaya ba talaga? Ganito na lang ang wakas? Marami tayong gagawin bukas. Kaya matulog ka na. Chloe. Mahal mo pa ba ako? Mahal kita dati. Pero ang basag na salamin ay hindi na maayos. Nakapack na ba lahat? Malapit na. Kumusta po? Kami ang mga tagalipat. Pumasok kayo, sige. Wow, kailangan ba naming ilipat lahat ito? Oh. Ako na po ang kukuha ng aquarium para sa inyo. Wag na. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ko kayang bayaran. Hindi mo ba sila susundan? Hindi, ayos lang. Sige. Magpapaalam ako sa aking mga magulang. Mabuti ako. Sige, nakuha ko. Susunduin ko ang mga magulang ko. Lahat. Sa wakas ay tapos na. Sa loob lamang ng 3 buwan, lahat ay nagbago. Kumusta, nanay? Chloe? Tapos na, Chloe? Chloe? Umiiyak ka? Nandito ako. Chloe, umuwi ka na.
Lulutuin ko ang paborito mong matamis at maasim na tadyang. Sige. Iyak. Ilabas mo lahat. Uminom ka ng tubig? Alam kong nasasaktan ka kasi 8 taon kayong magkasama? Paano mo basta-basta binitawan? Akala ko, magiging masaya ako at maganda ang pakiramdam. Bakit? Ako'y malungkot? Tao lang ako. 8 taong magkasama? Paano hindi sasakit? Oh. 8 taong magkasama, paano natapos ng ganun? Buksan mo. Tigil na ang iyak. Inumin mo ang sabaw. Isa pang higop. Nasa nakaraan na lahat ngayon? Nanay? Talaga. Sobrang pagod na ako. Alam ko. Kung pagod ka, umawi ka na lang. Lagi kang may higaan dito sa akin. Magandang umaga. Halika, umupo ka. Handa na ang almusal. Ang mga mata mo namamaga. Tatay, Kumain ka na, ha? Pumayat ka. Kailangan mong kumain pa. tatay, nanay. Ako, kailangan ko nang bumalik. Bumalik? Saan? Yung apartment na may 2 kwarto, hindi ko pa nga naililipat ang mga gamit ko. Dito ka na lang muna ng ilang araw. Bakit nagmamadali? Eksakto. Lilipat na ang bagong may-ari sa susunod na linggo. Kailangan ko nang ilipat ang mga gamit ko ng maaga. Ikaw lang ang lilipat? Si Liam? Problema niya yan. Dalhin mo ito. Mga paborito mo lahat yan. Nanay, sa katabing complex lang ako lilipat. Hindi naman ako aalis ng bayan. Hindi titigil ang buhay dahil lang nasa tabi ka. Nanay. Sige, wag kang masenti. Kumain ka na. Pagkatapos kumain, tutulungan kitang mag-empake. Sige. Itabi mo ang kalahati ng chili sauce para sa akin. Sa panaginip mo. Ito na. Nanay. Ang ganda pala ng lugar na ito, malinis at maliwanag. Anong maganda doon? Ito bang lumang sofa ay para pa bang upuan? At yung pinto ng cabinet ay hindi nagsasara ng maayos? Ang dating tinitirhan natin ay nasa kabilang kalsada lang. Yung dating bahay natin, isang kalsada lang ang layo. Tingnan mo ang kanilang bahay. Ngayon tingnan mo itong sira-sirang lugar, parang gabi at araw. Ang tigas ng sofa na ito. Kung matagal akong uupo dito, siguradong sasakit ang aking sciatica. Matigas. Akala mo hindi? Ang sofa sa bahay ni Chloe ay leather nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Ano itong basurang ito? Liam, sabihin mo ang totoo ngayon din. Talaga bang ibinenta mo ang lugar na iyon? Oo, naibenta na. Magkano? Mahigit 600,000 dolyar. Mahigit 600,000. Nasaan ang pera? Nanay, ang apartment na yon ay kay Chloe, kaya natural sa kanya ang pera. Anong ibig mong sabihin sa kanya? Kayo ay kasal na sa loob ng 8 taon. Iyan ay ari-arian ng inyong pagsasama. Ito ay ari-arian bago ang kasal. Siya mismo ang nagbayad ng mortgage. Sa legal na usapan, Legal ito, legal yan. Binabanggit mo ang batas sa akin? Pinakasalan ka niya. Sa'yo siya. Pabayaan na ang isang apartment. Tama. Anak, tama ang nanay mo. Pinakasalan ka niya, sa iyo siya. Ang pera niya ay pera mo. Sa pinakamababa, dapat kalahati ang makuha mo. tatay, hindi ganoon ang sistema. Paano ba? Sige, sabihin mo kung paano. Liam, nasa panig ka pa rin niya. Sa panahong ganito, nasa panig ka pa rin niya.
Hindi ko siya ipinagtatanggol. Nagpapahayag lang ako ng katotohanan. Ang totoo, duwag ka. Hindi mo mapanatili sa linya ang sarili mong asawa. Hindi man lang namin nakuha ang pera sa pagbebenta ng bahay. Iniwan mo kami, iyong sariling mga magulang sa lugar na ito. At may lakas ka ng loob na magsalita ng katotohanan? Anak, makinig ka sa nanay mo. Kailangan mong makipaghiwalay. Ngunit bago mo gawin iyon, bawiin mo ang sayo. Para sa bahay na iyon, dapat siyang maglabas ng kahit kalahati. Nanay, ang kanyang mga magulang ang nagbayad ng paunang bayad sa bahay na iyon. Siya mismo ang nagbayad ng utang sa loob ng 5 taon. Pagkatapos naming ikasal, siya rin ang nagbabayad ng mortgage. Wala akong ginastos kahit 1 sentimo. Saan napunta ang pera mo? Ako mismo ang gumastos. Nag-ipon ako ng kaunti, pero hindi gaanong marami. Sa ano? Ano ang aking buwanang sahod, hindi mo alam? Kaya palalampasin na lang natin ito. Ako ang may kasalanan sa kanya. Nagkamali ako mula pa sa simula. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nagkamali sa kanya? Pinalayas niya kami, iyong sariling mga magulang. Ibinenta niya ang bahay. At ikaw pa ang may kasalanan? Hindi niya kami pinalayas. Ako ang nagpalayas. Ako yon. Nagkamali ako mula pa sa simula. Anong pagkakamali ang ginawa mo? Ang pagdala sa iyong mga magulang para tumira kasama mo ay ganap na makatwiran. Anong anak ang hindi gustong ang kanyang mga magulang ay tumira kasama niya? Pero hindi niya iyon gusto. Sabi niya mula pa sa simula, kailangan niya ang kanyang personal na espasyo. Sarili niyang personal na espasyo. Iyan ang bahay mo. Pinakasalan ka niya, dapat siyang tumira kasama ng iyong mga magulang. Sa aming baryo, ganyan ang bawat pamilya. Tama. Pero hindi na tayo nasa baryo ngayon. Ikaw. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Gusto ko. Gustikin ka, Freddy. Bumawi sa lahat. Bumawi para saan? Bumawi para sa nakaraang 8 taon. Para sa utang ko sa kanya. Baliw ka ba? Anong utang mo sa kanya? Kumakain siya ng pagkain mo, umiinom ng tubig mo, nakatira sa bahay mo, may utang ka sa kanya. Nanay, hindi siya kumakain ng pagkain ko o umiinom ng tubig ko. Ang mga gastusin sa pamumuhay, siya ang nagbabayad ng kalahati. Ako lang ang nakatira doon. Ako ang may utang sa kanya ng isang tahanan. Isang tahanan kung saan hindi na niya kailangang patuloy na sumuko, magtiis o magtago araw-araw. Liam, tama ang nanay mo. Talagang nabaliw ka na. Baka nga. Alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Sinabi niya sa akin, hindi mo na maaaring pagsamahin ng isang basag na salamin. Noong una, hindi ko maintindihan, nababasag ang salamin. Pinagsama-sama mo, makakapagpakita pa rin ng imahe. Pero ngayon naiintindihan ko na, hindi ang salamin ang sira. Ako ang unti-unti nagpabagsak sa kanya. Liam, gumising ka! Anong klaseng engkanto ang inilagay niya sa iyo? Wala siyang ginawang engkanto sa akin, ako mismo ang nakaalam. Ano ang nalaman mo? Isa lang siyang maliit na pasaway. Hindi siya pasaway! Tatay, nanay, siya ang aking asawa, ang aking pinakasalan. Pwede mo akong saktan, sigawan mo ako, kahit anong gusto mo. Pero huwag mo na siyang kausapin ng ganyan. Huwag kang magtaas ng boses. Para sa isang babae, sinusubukan mo bang talagang lumaban sa sarili mong ama at ina? Ayokong lumaban kanino man. Gusto ko lang gawing tama ang isang bagay. Sa buhay na ito. Gusto ko lang gawing tama ang isang bagay na ito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kung lalabas ka ng pintong yan, huwag mo na akong tawaging nanay mo. Nanay, ikaw ay palaging nanay ko. Liam, Nasa bahay ka na. Oo. Akala ko dahil marami kang gamit at ikaw lang mag-isa, tutulungan na lang kita. Naimpake ko na ang mga gamit mo at inilagay lahat sa kwarto. Ang mga magulang ko ay nakaayos na.
Marami pang pagkain sa ref. Paano kung ganito? Gumawa ako ng makakain mo bago ka umalis. Hindi, salamat, itapon na lang lahat. Oh. Ako na, tulungan kita. Huwag. Kaya ko na. Chloe, Oo? binilhan kita ng gulay, prutas at karne. Ang refrigerator mo malamang walang laman na. Ihahatid ko lang ito at aalis na. Saan ko ito ilalagay? Dito na lang, ayos na. Oh, sige. May iba pa? So ikaw, ano ang kakainin mo ngayong tanghalian? Take out. Hindi healthy ang takeout. Paano kung lutuan kita? Oh, hindi ako nagtatagal ng sobra. Basta... anyway, wala naman akong ibang gagawin. Aalis ako pagkatapos kong magluto. Itlog na may kamatis. Okay ba? Oo. Masyadong maalat. Eto, subukan mo. Kung hindi masarap, pwede kong gawing muli. Kulang ng kasin, ano? Oh, mag-iingat ako. Hindi ka kumakain. Ako? Oh, mukhang medyo marumi ang sahig. Pupunta ako para mag-mop. Kaya kong gawin ang mga ito mag-isa. Alam ko. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Dahil hindi ko pa ito ginawa dati. Sa nakaraang 8 taon, hindi ako nakapagluto ng maraming pagkain, naghugas ng maraming pinggan, o bumili ng maraming bulaklak. Kung nakakainis para sa iyo, bihira na akong pumunta. Pero kung hindi ka naiinis ngayon, babalik ako bukas. Bahala ka. Nanay, narito ang ilang imported na dalandan na dinala ko para sa iyo. Ang tamis-tamis nila. Subukan mo. Ilagay mo na lang dyan. Tatay, kailangan mong bawasan ang paninigarilyo. Masama ito sa baga mo. Hindi naman ako nito papatayin. Narito ang ilang gamot sa ubo na dinala ko para sa ubo mo. Kaya may mga gagawin ako. Kailangan ko nang umalis. Hindi ka ba sinusubukang makita muli ang babaeng iyon, ano? Nanay, Hindi mo ba naisip na alam ko? Bawat linggo, pumupunta ka sa bahay ng babaeng iyon, nagluluto at naglilinis para sa kanya, nagpapakahirap na parang alipin. Nanay, hindi ganoon yon. Pinalaki kita ng 30 taon. Nakapagluto ka na ba kahit isang pagkain para sa akin? At ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Pinaalis ka na niya sa bahay. At kumilos ka pa rin parang isang alipin yumuyuko at nagpapakumbaba para sa kanya. Ano siya para sa iyo? Isang santo? Maharlika? Nasaan ang iyong tapang? Lalaki ka. Nanay, Chloe ay may mga dahilan, nanay. Dahilan? Iniisip ko na binighani ka niya. Hayaan mong magtanong ako sa iyo ng isang bagay. Gusto mo pa bang makasama siya o hindi? Diborsyo? Oo o hindi? Nanay,
Si Chloe ang asawa ko. 8 taon ng kasal. 8 buong taon. At nananatili siyang napakalamig sa'yo. Siya ay isang walang pusong hayop. Tingnan mo kung paano niya tratuhin ang iyong mga magulang. Para silang mga kaaway. At isa ka pa ring asong sunod-sunuran niya. Nanay. Nanay, pakiusap. Kailangan ko ng direktang sagot. Ngayon, ikaw ba ay magdidiborsyo o hindi? Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Hindi mo ito magagawa. Sige. Simula ngayon, hindi ka na tinatanggap sa bahay na ito. Nanay. Mula ngayong araw, wala na akong anak na lalaki at wala na rin ang iyong ama. Kunin mo ang iyong mga gamit, mawala ka na sa aking paningin. Umalis ka na! Lumabas ngayon! Umalis ka. Nanay. Pakiusap, nanay. Huwag. Ikaw. Nanay. Nanay ko noon, nasa ospital siya. Malubha ba? Mataas ang presyon, stroke. Sabi ng doktor. Nahuli namin ito ng maaga at naipasok namin siya sa ospital sa tamang oras. Liam, maghiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Sabi ko, dapat maghiwalay na tayo. Chloe, ginagawa mo ito ngayon? Alam na alam mo na nasa ospital ang nanay mo dahil sa akin. Dahil pinalayas natin siya. Gawa ng nanay ko yon. Eksakto, pagpili niya iyon. Ang pagiging dominante niya, ang kanyang pangangailangan na kontrolin ang lahat, ang kanyang pagtanggi na bitawan ang anuman. Pero Liam, ang nagtulak sa kanya hanggang sa puntong ito ay hindi ako, ikaw. Ako? 5 taon na ang nakalipas. Sinabi mong lilipat ang mga magulang mo. Sinabi ko sa iyo ang aking limitasyon. Sinabi mong naintindihan mo. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi mong tumatanda na sila. Iminungkahi kong magrenta ng lugar para sa kanila. Sinabi mong maghintay. 3 buwan na ang nakalipas, nag-book ka na lang ng kanilang tiket at sinabi sa akin na darating sila. Sa bawat pagkakataon, may dahilan ka. Sa bawat pagkakataon, sinabi mong tiisin ko. Sa bawat pagkakataon, sinabi mo sa nanay mo na si Chloe ang hindi pumayag. Inilipat mo lahat ng alitan sa akin at pinanatili mong malinis ang iyong mga kamay. Hindi ako. Naging tagapaghatid ka, sinusubukang pasayahin ang magkabilang panig. Akala mo iyon ay kabaitan, na iyon ay pagiging mabuting anak, pero ito ay kahinaan, ito ay pag-iwas. Galit sa akin ang nanay mo, nasasaktan ka. Pagod na pagod ako sa loob ng 8 mahabang taon. Akala mo ako ay walang puso. Kaya sabihin mo sa akin, paano tayo makakaalis sa gusot na to? Handa ka na para dito sa simula pa lang. Kailangan mong piliin ngayon. Kaya kailan ang tamang oras? Nasa ospital ang nanay mo. Sa tingin mo, ito ay masamang panahon. At kapag nakalabas na siya ng ospital, sasabihin mo, nagpapagaling siya at hindi dapat ma-stress. At kapag ganap na siyang gumaling, sasabihin mo sa akin nasa nakaraan na iyon. Bakit babanggitin muli? Liam, wala talagang tamang panahon. Naghihintay ka lang para sumuko ako, tanggapin ang aking kapalaran. Naghihintay na kahit papaano maging perpektong manugang na babae ng nanay mo? Pero ikaw, naisip mo ba ako kahit minsan? Nakakulong ako sa gitna. Impyerno rin para sa akin. Alam kong mahirap din para sa'yo. Naghintay ako ng mahigit 100 araw para sa'yo. Naghintay ako ng mahigit 100 araw para ayusin mo ito. Nag-ayos ka ba? Inayos mo ito ng maayos na punta sa ospital ang nanay mo. At ngayon may lakas ka ng loob na tanungin ako kung bakit binabanggit ko ang diborsyo sa panahon na ganito. Ayoko na talagang maging masamang tao. Pagod na lang ako. Walong taon. Inabot ng 8 taon ng buhay ko upang patunayan ang isang bagay. Hindi kita mababago. Hindi ko mababago ang mga magulang mo. Kaming 3, lahat tayo ay nakulong sa mabisyo na siklong ito. Ngayon may kailangang unang lumabas. Chloe, mahal mo pa ba ako? Oh. Pero napagod na ito. Parang aming larawan sa kasal. Pinunit ito.
Pwede mo itong ilagay sa bagong frame, isabit muli. Pero ang punit na iyon, hindi na mawawala. Kung noong una, sa unang araw pa lang dumating ang mga magulang mo, tumayo ka sa tabi ko at sinabi sa kanila na ito ang tahanan ni Chloe at kailangan nilang igalang ang pamumuhay ni Chloe, hindi tayo magkakagulo ngayon. O kung noong ang nanay mo pinunit ang aming larawan sa kasal, nagalit ka kahit minsan at sinabi na ito ay alaala para sa amin ni Chloe, hindi ko mararamdaman na ang 8 taon na ito ay isang biro lang. Hindi ko naisip aming 8 taon na magkasama ay isang biro. Pero hindi mo ginawa. Paulit-ulit, nakaupo ka lang sa bakod. Akala mo ikaw ang mabait, sinusubukan mong pasayahin ang dalawang panig. At ano ang nangyari? Galit sa akin ang nanay mo, nagagalit ako sa'yo at hati ka sa dalawa. Liam, hihingi ako ng diborsyo ngayon. Hindi ito dahil galit ako sa'yo, kundi dahil pinag-isipan ko itong mabuti. Wala nang babalikan para sa atin. Talagang wala nang mga pagkakataon. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Liam, sana gumaling na ang nanay mo. Hindi lang ako nagpapakabait. Seryoso ako. Mula nang maghiwalay kami ni Liam, mabilis na gumaling si Martha tulad ng inaasahan ko. Pero pagkatapos may bagong problema na lumitaw. Agad-agad. Bakit ang mahal ng mga gulay ngayon? Isang dakok na gulay mahigit $1 na. Sa aming nayon dati, pumipitas lang kami sa bukid. Hoy, bakit laging overtime ka ngayon? Umuuwi ka ng hating gabi-gabi-gabi. May project na inuubos. Hindi ka naman ganito ka-busy dati. Dahil ba muli kay Chloe? Nanay, wala siyang kinalaman doon. Nababaliw na ako dito sa pagkakulong. Gusto kong bumisita sa mga kapitbahay pero wala namang puntahan. Naisip ko maglaro ng chess sa baba pero wala akong makalaro. Ang lamig ng mga tao sa syudad na ito. 6 na buwan na kami dito at hindi ko man lang alam ang pangalan ng kapitbahay namin. Hoy, Martha, umuwi na lang tayo sa nayon. Halos hindi na natin nakikita ang anak natin. Mas mabuti pang umuwi na lang. Alam mo, sumasakit na naman ang rayuma ng tatay mo. Masyadong mahalumigmig sa lungsod. Bumalik na lang tayo sa baryo sandali. Martha, nakapack na ba? Ihahatid ko kayo sa istasyon. Ah, hindi na kailangan. Inaabala ka ng trabaho. Mag-isa ka lang dito. Huwag kang palaging magpupuyat. Anak, ang lungsod na ito alam mo, hindi talaga para sa akin at sa nanay mo. Babalik na kami sa baryo. Tara na, Martha. Chloe, gagawin mo talaga ito? Aalis ka na lang ng basta? Magfa-file ako ng leave bukas. Ganon din ako. May natitira pa akong annual leave at Chloe. Ikaw ang aming bayani. Oo, walang asawa o kasama. Mababaliw na ako, Chloe. Sa wakas, bumalik ka na. Sabi nila, bumalik ako. Pero ang totoo, hindi ako umalis. Dati lang, ako ay nagdadala ng napakaraming bigat lahat sa aking balikat.
Chloe, may pag-asa pa ba tayo? Kahit na magsimula lang tayo muli, pasensya na. Sinayang ko ang 8 taon sa pagiging asawang gusto niya at manugang na inaasahan ng kanyang mga magulang. Munti kami kawining. Makalimutan kung sino talaga ako. Ayaw kong bumalik. At ayaw kong papasukin muli ang sino man. Kung ang isang relasyon ay nangangailangan na palagi kang magpakaliit para lang mapanatili ang kapayapaan, kung gayon ang relasyon mismo ay mali. Hindi ko binura si Liam. Hindi naman sa kumakapit ako, hindi ko na kailangan. Kaya ganun pala yon. Ang pakawalan ang iba. At mabawi ang sarili ko, ang gaan sa pakiramdam.